Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 161 ang lynches ng Brighton. Ang mga salita ni Leonardo ay ikinagulat ng lahat sa pribadong silid. Ang tagapagmana ni Dickers ay nag-anunsyo na nilayon niyang ganap na i-blacklist si Ivy, isang nangungunang bituin ng Kirk, nang marinig ang pangalan ni Marshall. Maaari ba itong subukan? Si Ivy ay isang signed artist sa ilalim ng entertainment group ni Leonardo, Luminous Studio. Sa loob lamang ng isang taon, ang studio ay namuhunan ng halos $1 bilyong sa kanya, na naging isang nangungunang babaeng bituin. Ngayon na ang oras upang umani ng mga gantimpala, ngunit handa si Leonardo na tapusin ang lahat batay sa isang komento mula kay Marshall. Kung matatapos ang desisyong ito, masisira ang karera ni Ivy, ngunit ang Luminous Studio ay makakaranas din ng napakalaking pagkalugi. Hindi makapaniwala si Vera na gawa ni Marshall na paikop si Leonardo sa kanya. Sa panahon ng tawag sa telepono, maliwanag na si Leonardo ay tila takot na takot kay Marshall. Muli siyang napatingin sa lalaking katabi niya. Sa tuwing may dumarating na krisis, ginulat niya siya sa mga paraang hindi niya inaasahan. Ang tila hindi malulutas na mga hadlang ay madaling nahulog sa harap ni Marshall. Mabilis na kumalat ang balita sa labas ng pribadong silid. Hindi nagtagal ay nagkagulo ang mga tagahanga at tagahanga ni Ivy. Ang backer ni Ivy mula sa Dickers ay i-blacklist siya. No way. This has to be a mistake. Ms. Dickinson is at the peak of her popularity. Our Luminous Studio insane for terminating her contract and blacklisting her. Nakita ng marami na mahirap paniwalaan. Agad nilang inilabas ang kanilang mga telepono, naghahanap ng impormasyon tungkol sa Luminous Studio at Ivy. Hindi nagtagal, dinagsa ng iba't ibang media outlet ang trending na balita ng mga ulat tungkol sa kalagayan ni Ivy. Di nagtagal, nagsimulang magkomento ang mga tagapagsalita mula sa iba't ibang media outlet at maraming gumagamit ng internet. Marami ang nag-isip na maaaring i-orkestra ito ng Luminous Studio bilang isang sinadyang publicity stunt. Sa sandaling ito, nanatiling tahimik ang studio sa bagay na iyon. Nakatanggap si Tina ng agarang tawag mula sa headquarters ng Luminous Studio. Nakatanggap siya ng utos na bumalik kaagad upang pag-usapan ang pagtatapos ng kanyang kontrata. Galit na galit ang nakatataas na pamunuan tungkol sa mga kamakailang aksyon ni Ivy, at nahaharap siya sa mga potensyal na malaking paghahabol sa kabayaran. Sa mga sumunod na sandali, maraming mga kasosyo sa advertising at mga kontrata sa pelikula ang humiling ng pag-suspend sa kanilang mga pakikipagtulungan. Sinabi nila na hihintayin nila ang mga huling talakayan ng Luminous Studio bago magpasya kung itutuloy ang kanilang mga kasunduan. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa internet. Nagulat si Ivy sa narinig. Sa sandaling ito, nagsimula siyang mag-assess kina Marshall at Vera. Wala siyang ideya kung anong uri ng mga maimpluwensyang tao ang kanyang nasaktan upang pukawin ang ganoong dramatikong reaksyon mula kay Leonardo ng Dickers. Sa ilang sandali, naramdaman niyang nawala siya. Parang ordinaryo na lang ang dalawang nauna sa kanya. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Tina kanina, hindi sila mga sayen ng mga makapangyarihang pamilya o mga elite sa lipunan. Ngunit ito ay naguguluhan sa kanya. Bakit kaagad nagpasya si Leonardo na gumawa ng isang nakakagulat na hakbang nang marinig ang pangalan ni Marshall? Kung gagawa ng pangwakas na desisyon ang Luminous Studio, walang alinlangan na magkakaroon ito ng mga kahihinatnan ng sakuna Greer. Natarante si Ivy, hindi sigurado kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Kanya. Inagaw niya ang telepono kay Marshall at sinabing, Mr. Leonardo, please listen to me. Maling tao ba ang nakuha mo? Sa kabilang dulo. Malamig na sagot ni Leonardo, I don't need to explain anything to you. Just wait for the final decision from Luminous Studios Legal Department. With that, binaba na niya ang tawag. Naiwan si Ivy na nakatulala. Sa pagkakataong iyon, blanko ang kanyang isip. Ang saloobin ni Leonardo ay nagsasalita ng mga volume. Si Tina ay parehong nabigla. Matapos ang isang maikling sandali ng pagkabigla, nagpumiglas siya upang hilahin ang sarili. Hinugot ni Tina ang medyas sa kanyang bibig at sinigawan si Marshall, no way.
This can't be happening. Why you be asterisk starred? What did you tell Mr. Ortega? Leonardo. Sa isang malakas na sampal, hinampas ni Sean si Tina sa mukha. If you dare to insult Mr. Ortega again, I swear I'll kill you. Bumagsak si Tina sa sahig, nanlalaki ang mga mata sa takot habang nakatingin sa walang pakialam na si Marshall. Halos hindi siya makapaniwala na ang dating maluwalhating si Ivy ay malapit nang itapon ng Luminous Studio ng napakabilis. Kung wala ang Luminous Studio, wala si Ivy, at hindi rin si Tina. Maya-maya lang ay nagkagulo sa labas. Isang gwapong binata ang sumugod sa gilid ni Ivy, katabi ng 4 na bodyguard. Saglit niyang pinagmasdan si Ivy, saka ngumiti ng matamis at yumuko, sabay abot ng kamay. MS. Dickinson, ikaw ba talaga yan? Matagal na kitang gustong makilala sa Kurg, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon, patuloy niya. Kakalipad ko lang sa lungsod na ito at hindi ko inaasahan na makakasagasa ka dito ngayon. Nagkataon lang. Mukhang destined na magkita talaga tayo ha. Ha ha ha. He chuckled. Saglit na nag-alinlangan si Ivy bago nahihiyang inabot ang kamay para makipagkamay sa kanya. Mabilis niya itong binawi pagkatapos. Excuse me, sir, sino ka? Napamura ang binata sa pagmamalaki nang makita ang gulat na kilos ni Ivy. Nagpakilala siya, ako. Haha. I'm Jamie Lynch from Brighton. Pinandilatan ni Vera si Jamie, nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit sa pagbanggit sa mga Lynch. Napabuntong hininga si Ryger sa pagbanggit ng pangalan at sumulyap kay Jamie. Ang mga Lynches ng Brighton ay may background sa militar na katulad ng mga Wright ng Harmonfield. Kung ang lalaking ito ay si Mr. Jamie, kung gayon ang kanyang lolo, si Stephen Lynch, ay isang tauhan ng militar na kapantay ni Martin. Ang Lynches ay isa sa nangungunang 5 pamilya sa Brighton. Ang kanilang kapangyarihan sa Draconia ay napakalaki, na may impluwensya sa buong militar at iba't ibang sektor. Ang lalaking ito ay nag-claim na siya si Jamie Lynch, at maliwanag na hindi siya ordinaryong tao. Mabilis na nag-react si Tina. Bilang manager at assistant ni Ivy, mas alam niya ang tungkol sa mga maimpluwensyang pamilya kaysa sinuman. Sa kanyang propesyon, napakahalaga na maging pamilyar sa mga background, koneksyon, at panlipunang relasyon ng mataas na lipunan. Para sa isang celebrity tulad ni Ivy, nang walang suporta ng mga makapangyarihang tao, halos imposible itong makamit. Pagiging bituin. Napagtanto na si Jamie ang tagapagmana ng mga Lynch, naramdaman niyang nakakita siya ng isang salbabida at agad na nabuhay muli. Bukod dito, nakakuha siya ng mahalagang impormasyon mula kay Jamek, na matagal nang humahanga kay Ivy. Sa koneksyon na ito, marahil ay maibabalik ang krisis ngayon. Sa panibagong pananabik, tumayo si Tina. Mr. Jamie, hello. Ako po ang assistant ni MS Dickinson. May na-encounter po tayong gulo dito. Kinuha ni Jamie ang battered appearance ni Tina at bahagyang napangiwi. Oh, gulo. Sinong nang ahas na manggulo kay MS Dickinson? Tinuro ni Tina sina Marshall at Vera, kumikinang ang mga mata sa sama ng loob. Mr. Jamie, kara-rating lang namin sa Harmonfield at balak naming mag-relax bago magsimula sa trabaho bukas, pero ang dalawang jerk na ito ay hinira si MS Dickinson. Nang sinubukan naming mga tuwiran sa kanila, inatake nila kami at tinawag ang mga lokal na thugs para banta kami, nagpatuloy siya, na sinenyasan ang kanyang mga pinsala. Tingnan mo kung ano ang ginawa nila sa akin. Pumunta si MS Dickinson dito para lang harapin ang ganitong kahihiyan. Tulungan mo kaming makamit ang hustisya. Sa pagkakataong iyon, kumapit siya kay Ivy at nagsimulang umiyak. Dahil dito, napawi ang ngiti ni Jamie. Tumingin siya kay Ivy at nagtanong, MS Dickinson, totoo ba ito? Kinumpirma ni Ivy, oo, Mr. Jamie, ikinalulungkot ko na kinailangan mong masaksihan ito. Pumunta kami sa Harmonfield para mag-shoot ng bagong pelikula, at hindi namin inaasahan na makakatagpo kami ng gayong mga thug. Hinawakan ni Jamie ang kamay ni Ivy, nagpapakalma sa kanya habang nakangiti ito, MS Dickinson, basta kasama kita, walang maglalakas loob na buubuli sa'yo.
Kung iniistorbo ka ng mga ruffian na ito, sisiguraduhin kong magbabayad sila ng mahal. Ivy leaned closer to Jamie, expressing her gratitude in a pitiful manner. Mr. Jamie, thank you for your kindness, but let's escalate things. I don't want my issues to damage your reputation. Bahagyang tumawa si Jamie at sinabing, your business is my business. At saka, sumakit ang puso ko kung magdusa ka. With that, hinayla niya si Ivy papunta sa kanya. Mga armas. Nagkunwaring nag-aatubili si Ivy at bumulong, Mr. Jamie, salamat talaga. Ang mga mababang buhay na ito sa Harmonfield ay walang halaga kumpara sa mga lynches, sabi ni Jamie, na tumatawa ng buong puso ang pagdurog sa kanila ay kasing simple ng pagtapak sa isang langgam. Emson, pakiusap. Kalmayan mo yang nervyos mo. Ilang pahinga. Hayaan akong harapin ang mga peste na ito. Pagkatapos, dadalhin kita sa isang lugar. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Ivy habang nagpahayag ng pasasalamat, thank you, Mr. Jamie. Galit na tinuro ni Tina si Marshall at sinabing, Mr. Jamie, itong dalawang hamak na ito ay nagsama para i-bully si Ms. Dickinson. I want them dead. Sinampal ulit ni Sean si Tina. Ikaw na hamak na babae, binalaan kita na huwag mo nang bastyusan si Mr. Ortega, baka papatayin kita. Ikaw. Pinaikit ni Jamie ang kanyang mga mata, malamig na nagtatanong. Sino ka sa tingin mo? How dare you lay a hand on her in front of me? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bulalas ni Tina. Mr. Jamie, isa siya sa mga taga-Harmonfield ng Abyssal Dominion. Umismid si Jamie, sa tingin mo ba ay matigas ang ginagawa ninyong mga lowlife sa harap ng lynches? Abyssal Dominion is nothing but trash to me. Gustong sumagot ni Sean, ngunit itinulak siya ni Jamie sa isang tabi at lumapit kay Marshall. Nang makita si Vera sa tabi ni Marshall, huminto sandali si Jamie, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Oh, ikaw pala. Naging malamig ang tawa ni Jamie. I was wondering who could be so foolish as to provoke me. Ikaw pala to, B***. Kasenjiya mo ang nanay mo, nakikihalubilo sa mga katulad ni Abyssal Dominion. Mabangis na tumalikod si Vera at sinabing, ikaw ang kahihiyan. Kayo mga lynches ang tunay na basura. Na may nakamamatay na titig. Sagot ni Jamie, you lowlife. How dare you insult my family? I'll smash your face. With that, itinaas niya ang kamay niya at inihampas ito. Vera. Kabanata 162 Paghingi ng tawad kay Vera. Napagtanto ni Marshall na si Jamie na nakatayo sa harapan niya ay pinsan ni Vera. Ang ina ni Vera, si Sharon, ay mula sa lynches ng Brighton. Ilang taon na ang nakalilipas, ang pag-iibigan ni Sharon sa karaniwang si Harvey ay nagpagalit sa kanyang pamilya, na itinuturing itong isang kahihiyan. Mula sa sandaling iyon, pinutol nila ang relasyon sa kanya. Ang huling beses na bumisita ang mga Lynch ay noong taong namatay si Sharon. Ang kanilang pangalawang katiwala, si Louis, ay pinagkatiwalaan ng lola ni Vera. Dinala ni Louis si Jamie para bisitahin ang Silva Mansion. Ang ibig sabihin ng koneksyon na ito ay nakilala ni Jamie si Vera. Ngayon, sa mabigat na sandali na ito, kumulo ang galit ni Jamie sa muling pagkikita ni Vera. Itinaas niya ang kanyang kamay, balak siyang sampilan, ngunit mabilis na hinawakan ni Marshall ang kanyang palso. Nagpumiglas si Jamie ngunit hindi siya makagalaw. Nauutol niyang sabi, ikaw bastos ka. How dare you? May kabayaran ang pag-insulto sa akin. Malamig na bumalik si Marshall. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Jamie at naghatid ng dalawang matulin na sampal sa mukha niya. How dare you hit me? Galit na sigaw ni Jamie. Ngunit walang humpay si Marshall, patuloy na humahawak sa palso ni Jamie habang naghahatid ng mga sampal. Bawat suntok ay nagpaikot-ikot sa ulo ni Jamie, at ang dati niyang maputlang kutis ay namamaga at namumula. Ang apat na bodyguard na kasama niyang pumasok ay tuluyang naaga ng atensyon at sumugod kay Marshall. Itinaas nila ang kanilang mga kamao para salakayin si Marshall. Gayunpaman, kinuha ni Sean ang kanyang order mula kay Ryger.
Mabilis niyang pinakilos ang 12-dosenang mga disipulo ng Abyssal Dominion, kinaladkad ang mga gwardya ni Jaime palabas ng karamihan para sa isang mesensinang pambubugbog. Lumuhod ka. Utos ni Marshall, sinasampal ang isang natulala na si Jaime, malamig ang tono. Humihingi ka ng tawad kay Vera. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Jaime ay nagliliyab sa pagpatay na layunin. Humihingi ka ng kamatayan. Sampal. Hinawakan ni Marshall ang palad ni Jaime at muling hinampas ang mukha nito. Si Jaime, nauutol pa rin, ay bumagsak sa sahig ng may kalabog. Anong ginawa mo sa akin? Bulalas ni Jaime, namumula ang mukha habang pilit na tumayo. Kahit anong pilit niya, hindi na siya makabangon. With gritted teeth, Jaime glared at Marshall and said, "You hit me today. My family will not let you easily off." Umiling si Marshall at nanunuya, ano ang maaari mong gawin maliban sa ipagmalaki ang katayuan mo bilang tagapagmana ng Lynches? Walang halaga sa akin ang pamilya mo. Humihingi ka ng tawad kay Vera. Pinaputukan ni Jaime ng dagger si Marshall at sinabing, patay ka. Fine, no apology, ha? Hinablat ni Marshall ang umuusok na tukor mula sa mesa at hinampas ito sa ulo ni Jaime. Isang chorus ng mga hingal at hiyawan ang napuno sa silid. Baliw ba tong lalaking to? Sinaktan niya talaga si Mr. Jaime. Hindi makapaniwalang nakatingin sina Tina at Ivy. Naisip nila na ang isang taong may katayuan ni Jaime ay makakatulong sa kanila na iligtas ang malagim na sitwasyong ito. Hindi nila alam na walang interes si Marshall sa Lynches. Sa kanya, wala silang kabuluhan. Wala silang ideya kung anong uri ng nakakatakot na figure ang ginawa nila noong araw na iyon. Naramdaman ni Ivy ang pagkagulat sa kanya habang nakikipagbuno siya sa kanyang mga iniisip. Maaaring ngayon lang ang araw na siya ay tumatahol sa maling puno. Kaagad na idineklara ni Leonardo na ay blacklist niya siya matapos marinig ang pangalan, si Jaime, na nagtanggol sa kanya, ay dumaranas na ngayon ng malupit na pambubugbog. Ang background ba ni Marshall ay tunay na napakalakas na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng kaguluhan, ang silid nahulog sa nakakatakot na katahimikan. Malamig at mapang-utos ang boses ni Marshall. Paumanhin. Humihingi ng tawad. Nagnganga ang mga ngipin ni Jaime, pinandilatan sina Marshall at Vera. Gusto mong humingi ako ng tawad dito? Ito. Bago pa siya makatapos ay sinampal na naman siya ni Marshall. Paumanhin. Why you dare? Hindi ka talaga natatakot sa pamilya ko. Sampal. Isa pang welga ang dumating. Nagbabantang tumulo ang mga luha ni Jaime. Walang sino man ang nang-ahas na tretuhin siya ng ganito kalupit. Nakapikit pa rin, sumigaw si Jaime, hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa B** na ito. Fine, gawin mo na. Hinawakan ni Marshall ang palso ni Jaime at muling nagpakawala ng sunod-sunod na sampal. Humihikbi si Jaime, bitawan mo ako. I apologize. Buho. Saka lang bumitaw si Marshall sa pagkakahawak. Sorry. Sa wakas ay inamin ni Jaime ang pagkatalo, nabasag ang kanyang katapangan. Hindi sapat. Malamig na sagot ni Marshall, napansin niyang nangingilid pa rin ang mga luha sa mga mata ni Vera. Umiiyak na idinagdag ni Jaime, I'm sorry. Dapat hindi nakita ininsulto o ang nanay mo. Humihingi ako ng tawad, please. Huwag na. Saktan mo na ako. Malamig na ngumiti si Marshall at sinabing, kung sinabi mo lang sana kanina, naiwasan na natin ang gulo na ito. Galit na pinunasan ni Jaime ang kanyang mga luha. Bumakas ang galit sa kanyang mga mata. Nilabas niya ang phone niya. Nagsorry ako, pero sa tingin mo tapos na. Binisita ko ang Harmonfield para sa pagdiriwang ng rehabilitasyon ni Mr. Wright. Nataman mo si Ine, at hindi ka hahayaan ng mga Wright na hindi ka mapaparusahan. Nagkibit balikat si Marshall. Sure, take your time. You can call whoever you want. Ang silid ay umugang ng mahinang bulungan habang pinoproseso ng mga tao ang paghahayag na ito. Kaya, nandito si Mr. Jaime para sa pagdiriwang na ginanap ng mga Wright. Kung mapahamak si Mr. Jaime, tiyak na hindi matutuwa ang mga Wright. Haha! Anong klaseng kapangyarihan ang ginagamit ng mga Wright?
Kapag nasangkot sila, lalala ang sitwasyong ito. Nabaling ang kawalan ng pag-asa kay Ivy at Tina nang marinig nila ang mga bulungan. Nang makita ang mga bagay na hindi na makontrol, tahimik na nakiusap si Vera, Marshall, kalimutan mo na ito. Huwag na nating palakihin ito sa mga Lynches at Wright na sangkot. Malamig na tawa ni Marshall at sinabing, "No worries, hayaan mo siyang tumawag ng tulong." Sa sandaling iyon, dinadial na ni Jamie ang numero ni Martin, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Bamulong siya, "Martin, si Jamie." "Ako." "Hikby, Hikby, Hikby." "Ikaw ba yan, Jamie, apo ni Steven? Anong nangyari? Magaling ba ang lolo mo?" Ang boses ni Martin ay nanggaling sa telepono, puno ng pag-aalala. Lalong humikbi si Jamie. "Martin, nakarating na ako sa Harmonfield. Dumating ka na. Anong meron? Bakit ka umiiyak?" Parang nalilito si Martin. "Narinig ni Lolo na nagpapagaling ka na kaya pinapunta niya ako para makita ka. Pero agad akong nilusob ng grupo ng mga tulisan pagdating ko. Kailangan mo akong tulungan." Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, naging seryoso ang boses ni Martin. "Sinaktan ka nila. Anong nangyari?" "Nagdidining ako sa Sapphire Cafe nang may nakita akong nangaharas sa isang celebrity na si Ivy. Nagsalita ako, inatake nila ako." Paliwanag ni Jamie, nanginginig ang boses. "At, ganun ba?" Nag-iba ang tono ni Martin, na ngayon ay puno ng galit. "Fine, send me your location. I'll have Freya check it out. Kung totoo, dapat parusahan itong mga thug." Ipinadala ni Jamie ang lokasyon kay Martin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tinapunan ng masamang tingin si Marshall. "Ang lolo ko at ang matandang Mr. Wright ay magkakaibigan sa digmaan. Kung tamaan mo ako, hindi hahayaan ng mga Wright ang slidel na ito." Nagkibit balikat lang si Marshall. "Sige, maghihintay ako." Inilibot ni Ryger ang kanyang mga mata, alam ang koneksyon ni Marshall at ng Wright. Ito ay katawa-tawa para kay Jamie na akusahan si Marshall sa harap ng mga Wright. Naging tense ang kapaligiran, binalot ng katahimikan ang Kale. Alam ng mga tao ng Harmonfield ang kakilakilabot na lakas ng mga Wright. Parehong makapangyarihang tao ang magkapatid na Wright, si Henry ang mayor ng Harmonfield, habang si Carson ang pinakamayamang tao sa Brookhaven. Higit sa lahat, si Martin ay isa sa mga huling natitirang veterano ng militar ni Draconia. Siya ang pinakadakilang nakatagong kapangyarihan sa buong Brookhaven. Kung makialam si Martin, walang maglalakas loob na suwayin siya. Makalipas ang ilang minuto, sumugod sina Freya at Carson sa Sapphire Cafe. "Mr. Jamie, anong nangyari? Bilasan mo, bumangon ka." Bulalas ni Carson nang makitang nakaluhod si Jamie sa lupa, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. "Carson, I can't get up. Sinaktan ako ng **** na yan." "Sub, sub, sub," umiiyak na sabi ni Jamie sabay turo kay Marshall. Nanlaki ang mga mata ni Carson sa gulat nang makilala niya ang taong pinagbibintangan ni Jamie. Inis kanya ang silid at mabilis na pinagsama-sama ang nangyari. "Carson, Freya, nagawa mo na." Ipinagpatuloy ni Jamie ang kanyang panaghoy habang si Carson at Freya ay nakatayong nakapirmi sa pintuan. "Nabalitaan ni Lolo na nagpapagaling na si Martin at pinasyal niya ako. Pero pagdating ko sa restaurant, nakita kong hinaharas niya si Ivy. Nang magsalita ako, inatake niya ako." Hindi pinansin ni Carson at Freya ang mga pag-iyak ni Jamie, sadyang humakbang patungo kay Marshall. "Mr. Ortega, hindi namin alam na ikaw yun. Kung hindi, tiyak na wala tayong." "Ayos lang." Humalaklak si Marshall. "My afternoon tea with Ms. Silva was interrupted by a couple of blind fools. Tinuruan ko lang sila ng leksyon." Tumango si Carson at sinabing, "Ang sarap pakinggan. Mr. Ortega, sa susunod na katapusan ng linggo ay nagho-host ako ng isang party para sa aking ama, at sana ay makadalo ka." Sabi ng tatay ko, "Hindi na mahalaga kung may magpakita pa, pero dapat nandyan ka." Tinanggap naman ni Marshall, "Sure. I'll be there." Naiwang tulala ang mga unang umasang makitang pinahiya si Marshall.
Ang pinakamayamang tao sa Brookhaven, ang nakababatang anak ng mga Wright, ay nagtrato kay Marshall ng may ganoong paggalang. Mukhang nagkagulo talaga si Jamie. Natigilan si Jamie. Nauutol niyang sabi, Carson, siya. Siya ang nakabangga sa akin. Tumalikod si Carson, may mapanuksong ngiti sa labi. Mr. Jamie, this is none of my business. Good luck. Freya. Pagmamakaawa ni Jamie, nakatingin sa kanya ng desperado. Hindi pinansin ni Freya ang desperadong pakiusap ni Jamie at dirdiretsyong naglakad palapit kay Marshall, yumuko ng may paggalang. Mr. Ortega, isang apologize for not realizing it was you. Kung hindi kailangan ng presensya namin dito, we'll take our leave. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Marshall at tumango bilang pagsang-ayon. Matapos makipagpalitan ng magalang na salita kina Carson at Freya, pinanood niya ang pagtalikod nila sa pribadong silid ng Sapphire Cafe. Gulat na gulat si Jamie. Paanong ang reinforcer na inimbitahan niya ay makikitungo kay Marshall ng ganoong paggalang? Ito ay ganap na walang katotohanan. Napagpasyahan niyang iulat ito sa kanyang lolo nang makabalik siya, kumbinsido na hindi siya iginalang ng mga Wright. Nang makaalis sina Carson at Freya, hindi na pinansin ni Marshall si Jamie at itinuro si Tina. It's your turn. I warned you cut all my afternoon tea simula nang sirain mo ito. Mabilis na hinawakan ni Sean si Tina sa buhok at pilit na pinaupo sa lupa. Kumain ka na. Kung hindi mo naubos ang mga cake na ito, hiwa-hiwain kita. Nawala ang anumang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Tina. Lumuhad siya sa sahig, desperadong nilagok ang nakakalat na cake sa kawalan ng pag-asa. Kabanata 163 Huwag hayaang magalit sa iyo ang mga basura. Mabilis na bumuo ng Harrier ang isang grupo ng mga disipulo mula sa Abyssal Dominion, na pumipigil sa mga tagahanga ni Ivy na makalapit. Sa loob ng private room, misteryo sa lahat ng nasa labas ang sumunod na nangyari. Sa paglabas ng balita, ang mga media outlet ay sumugod sa pinangyarihan, sabik na iulat ang pinakabagong mga balita. Gayunpaman, ang mga alagad ay nakatayong parang nagyayelong pader, na pinipigilan ang lahat. Di nagtagal, nagsimulang umikot ang mga alingawngaw sa Harmonfield, ang bawat bersyon ay mas dramatiko kaysa sa huli. Si Jamie Lynch ay nagligtas sa araw, na tinatalo ang mga hamak na nanliligalig kay Ivy Dickinson. Si Ryger Todd ng Abyssal Dominion ay nakipag-away kay Jamie Lynch dahil kay Ivy Dickinson. Si Ivy Dickinson ay palihim na nakikipagkita sa kanyang kasintahan. Isang delubyo ng impormasyon ang bumaha sa social media, na nagdulot ng pagkalito sa mga gumagamit ng internet tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa Sapphire Cafe. Tila walang nakakaalam ng katotohanan, at wala sa mga ito ang nagbanggit ng Wright o Marshall at Vera. Si Ivy ay nakatayong mag-isa sa pagkawasak ng silid, ang kanyang puso ay lumulubog. Sa wakas ay napagtanto niya na walang makapagliligtas sa kanya ngayon. Samantala, nagpadala na ng formal na abiso ang legal department sa Luminous Studio. Binigyan siya ng studio ng 3 araw upang bumalik sa punong tanggapan ng Kirk upang talakayin ang pagwawakas ng kontrata at mabigat na kabayaran. Malinaw na nakasaad sa paunawa na ang kanyang mga aksyon ay malubhang lumabag sa Code of Conduct ng studio para sa mga artist. Maliban kung nakuha niya ang kapatawaran ni Marshall, ang Luminous Studio ay magsisimula ng mga legal na paglilitis at sa kampanya na ay blacklist siya. Mataas ang pusta na haharap siya sa halos 1 bilyon bilang kabayaran para sa paglabag sa kontrata. Habang binabasa ni Ivy ang sulat, nabalot siya ng takot. Naunawaan niya ang mga mahigpit na alituntunin ng studio. Hindi may kakaila na ang kanyang mga aksyon ngayon ay lumampas sa linya. Kahit na pinili nilang hindi magsagawa ng legal na aksyon, ang simpleng paglantad sa insidenteng ito ay maaaring masira ang kanyang reputasyon at humantong sa kanyang pagbagsak. Ang isang demanda ay magdadala ng nakakagulat na mga claim sa kabayaran na hindi niya kayang bayaran. Sinulyapan ni TV sina Marshall at Vera, pagkatapos ay sa kaguluhan sa paligid, nanginginig sa takot. Kanina lang, nangako si Jamie na aayusin ang lahat para sa kanya. Ngayon, nakahiga siya sa lupa, walang magawang tumutulo ang mga luha.
Nauna nang ipinagmalaki ni Tina kung paano nila babayaran ang anumang kailangan para lumipat ng kwarto. Sa isang mas kaiyahiyang pagliko, naduraan niya ang mga pastry kapag hindi natuloy ang mga bagay-bagay. At ngayon, sa panggigipit ni Sean, napilitan siyang kainin ang cake na iyon, may bahid ng plema at lubos na nakakadiri. Maging ang may-ari ng cafe ay nasa lupa, nakakahiya na dinidilaan ang dumi na parang aso. Noon ay nilayon nilang gamitin ang star power ni Ivy para maliitin ang iba, ngunit ngayon ay nasumpungan nila ang kanilang mga sarili sa gulo ng kanilang sariling paggawa. Wala silang ibang dapat sisihin kundi ang sarili nila. Ang pagmumuni-muni sa mga pangyayari sa hapon ay parang muling binalikan ng isang bangungot. Puno ng panghihinayang si Ivy. Biglang sumugod si Ivy sa harap ni Marshall na desperado, "Mr. Ortega, I'm so sorry. Please forgive me." Malamig ang boses ni Marshall, "It's too late. What if I didn't have this much power? What would have happened then? Makikiramay ba kayo ng katulong mo at palayain ako?" Nagulat si Ivy sa sagot niya. May punto siya. Kung hindi ganoon kalakas si Marshall. Walang kwenta ang mapang-asar na ugali ni Tina, pipilitin nilang kainin ang kasuklam-suklam na cake na iyon. Pagkatapos noon, baka ginamit pa nila ang kanilang mga bodyguard para gahasain siya. "Paumanhin, Mr. Ortega. Nagkakamali kami." Tinuro niya si Tina at umirap, kasalanan ni Tina ang lahat sa pag-antala ng tea time mo kay Ms. Silva. "Handa akong bumawi at humingi ng tawad. Pakiusap, kung maaari mong ipaliwanag ang sitwasyon sa Luminous Studio at Mr. Leonardo, para hindi nila tapusin ang aking kontrata, ako ay lubos na nagpapasalamat." Hindi siya pinapansin. Hinawakan ni Marshall ang braso ni Vera at tumalikod para lumabas ng kwarto. Habang pinagmamasdan silang maglakad palayo, nakaramdam si Ivy ng matinding pagkagulat. Narito siya, isang kinikilalang bituin, na humihingi ng kapatawaran sa napakahiyang paraan, ngunit hindi nila siya pinansin. Bumalatay ang galit sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Kung hindi niya nakuha ang kapatawaran ni Marshall, mawawala sa kanya ang lahat. Noong nakaraang taon, sumikat si Ivy, ang kanyang pangalan ay nagniningning ng maliwanag sa buong Orientia. Dahil sa napakalaking tagumpay ay nakalimutan niya ang mga struggles na dati niyang hinarap. May mga araw na nagugutom siya para lang sa isang pagkakataon sa isang papel, kahit isang minuto lang sa screen. Minsan na siyang nakiusap sa iba para sa isang papel. Bilang isang nangungunang bituin, siya ay naging mayabang, hindi kailanman naisip na ang isang maliit na insidente ay maaaring humantong sa kanyang pagbagsak. Namuo ang gulat sa loob niya. Pagkaraan ng ilang saglit na pagmumuni-muni, sinipa ni Ivy ang kanyang mataas na takong at sumugod sa mga tao papunta kina Marshall at Vera. "Mr. Ortega, Ms. Silva, please wait." Ngunit hindi nila siya pinansin, tinatrato siyang parang hangin habang patuloy sila sa parking lot. Pagkatapos mag-alinlangan, nagpa siya si Ivy na isantabi ang kanyang pride at dignidad. Tumakbo siya palapit sa kanila at, sabay hampas, napaluhod. "Mr. Ortega, Ms. Silva, I really apologize for what happened today." Pero hinayla lang ni Marshall si Vera palapit kay Ivy at mabilis na tumakbo palayo. Dumidilim ang kalangitan ng lungsod, kumikislap ang mga ilaw sa kalye nang lumubog ang gabi. Nag-iisang nakatayo si Ivy sa malamig na hangin ng Tagsibol, nalilito at nalilito. Ang mga bulong at sulyap ng kanyang mga tagahanga ay nagpaunawa sa kanya kung gaano siya kahiwalay. Kung wala ang kanyang kumpanya, siya ay wala. Hindi. Kailangan kong ipaglaban ang buhay ko. Kung hindi, iyon na ang katapusan ko. Pumara siya ng taxi at hinabol ang sasakyan ni Marshall. Sa loob ng makinis na Porsche 918 Spider, napansin ni Marshall na nanatiling mahina ang espiritu ni Vera. Alok niya, "Gusto mo ihatid na kita pauwi?" Umiling si Vera at sinabing, "Ayoko nang umuwi. Kung ganoon saan mo gustong pumunta?" "Anywhere, I guess." She stared blankly out at the eerie cityscape. "Kahit saan." Kumunot ang noo ni Marshall. "Mukhang boring yan. How about I treat you to a fancy dinner?" Gayunpaman, umiling si Vera. Walang magawa si Marshall.
Hindi kumakain o uuwi. Hindi pwedeng maggala-gala ka na lang magdamag. Paano? Ibabalik kita para gumawa ng pasta. Tumango si Vera. Kinagat-kagat ni Marshall ang kanyang mga labi, bumubulong sa sarili na dapat kanina pa siya nag-suggest ng pasta. Pinandilatan siya ni Vera at nagreklamo, napakalas. Nasira ang isang napakasarap na tea time. Nakakabulok na swerte. Habang gumagaan ang kanyang kalooban, ngumiti si Marshall. Sa katunayan, kung naiinis ka, huwag mag-atubiling isumpa siya. Ang babaeng iyon ay parang software update laging lumalabas sa pinakamasamang oras. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Vera. Pagpasok nila sa Graceview Apartments, nakita ni Marshall si Rosalie na nakatayo sa anino, nakikipag-usap sa isang batang lalaki na mukhang mga 16 o 17. Seryoso ang mga ekspresyon nila. Iniabot ni Rosalie ang isang bank card sa bata at saglit na nagsalita bago sila naghiwalay ng landas. Nang makaparada na sila ay sinulyapan ni Marshall si Vera na nanatiling tahimik. Halika na, it's just some petty business with the Lynches. Don't let that jerk mess with your feelings. Your mother wouldn't want to see you unhappy. Akmang bubuksan na niya ang pinto, hinawakan ni Vera ang braso niya at nagsimulang umiyak. Nagulat si Marshall at hindi alam ang gagawin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong sobrang sama ng loob. Nang nalilito na siya sa gagawin, natigilan siya nang bigla itong humagalpak sa tawa. Are you okay? Nauutal niyang sabi, natatarante sa halo-halong emosyon nito. Pinunasan ang kanyang mga luha, huminga ng malalim si Vera. Di ba sabi mo lang wag mong hayaang gambulin ng mga basurang tao ang nararamdaman natin? Fair na. Nangako ka na ipagluluto mo ako. 2 beses akong nilampasan ng pagkain dahil sa iyo, at gutom na ako. Sige, pinagmasdan siyang mabuti ni Marshall, tinitiyak na nasa maayos siyang pag-iisip. You're adjusting your mood pretty effectively. Akala ko baka nabaliw ka na doon. Shut up. Marupok ba ako? Iniisip ko lang yung sakit na ginawa mo sa mga jerk na yun. Hahaha. Bahagyang napaawang ang bibig ni Marshall. Basta hindi ka nasisiraan ng bait, mabuti na yan. Pagpasok nila sa elevator, pumasok sina Piper at Rosalie mula sa labas. Napansin ni Marshall na medyo namumugto ang mga mata ni Rosalie. Naalala niya ang sandaling ibinigay niya sa batang iyon ang kanyang bank card, naisip niya kung. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Iyon ay ang kanyang negosyo, pagkatapos ng lahat. Sa panahon ngayon, na ang buhay ay hindi napuno ng mga paghihirap. Sinulyapan ni Piper sina Marshall at Vera, nanunuya. Marshall, I'm seriously impressed. Inuwi mo talaga si M. Silva ngayon. Hindi binalak ni Marshall na makipag-ugnayan sa kanya. Pa-impulse silang nagpalitan ng tango ni Vera kay Rosalie. M.S. Silva, paano ka naging tanga? Napasinghap si Piper nang hindi siya pinansin ni Marshall. Alam mo ba kung anong nangyari kaninang umaga sa lobby ng opisina? Tumingin si Vera kay Piper, na aliw. Anong nangyari? Pinandilatan ni Piper si Marshall nang may pag-aalipusta at ipinaliwanag. Ang ilang mga lalaki mula sa Miller ay dumating na naghahanap ng pera. Siya ay isang conman. Siya ay partikular na nagtatarget ng mga babae para sa kanilang pera. M.S. Silva, huwag ka nang magpakatanga ulit sa mga kalokohan niya. Magdudulot sa iyo ng malubhang pinsala ang pagiging malapit sa isang tulad niya. Lumingon si Vera kay Marshall, nakangiti at nakataas ang isang kilay. Mukha ba talaga siyang conman? Nanunuya si Piper, talagang manloloko siya. Huling beses, naglabas siya ng hero saving the damsel in distress stunt, na nagkunwaring iligtas si Rosalie sa pamamagitan ng paglapit sa akin. Alam ko, kanina pa niya ako pinagmamasdan. Pero, hindi ko matitiis ang mga lalaking ipokrito ang kinikilos. Alam kong maraming lalaki ang gustong makasama ko sa paaralan, ngunit hinding-hindi ko sila magugustuhan. Ang kalunos-lunos na mga pagtatangka ni Marshall na ipanalo ako ay lalo lang akong nagpahamak sa kanya. Tumingin si Vera kay Marshall, pagkatapos ay bumalik kay Piper, humahajijek. Haha, may ginawa talaga si Marshall na sobrang immature. M.S. Dawson, paano mo nalaman na may feeling si Marshall sa'yo?
Same time na sagot ni Piper, hindi lang nagplano si Marshall ng isang hero move, kundi sinundan pa niya ako sa kumpanya ko at nakakuha ng trabaho doon. Ang pagkakaroon niya sa opisina ay nagpaparamdam sa akin na palaging hindi ligtas. Pagkatapos ay kahit papaano ay natuklasan niya na nakatira ako sa Graceview Apartments at lumipat sa tapat ko. Ms. Silva, pag-isipan mo yan. Bakit laging may sumusulpot sa harap ko? Minsan natatakot ako kapag lumalabas ako, nag-aalala na sinusundan ako ng kilabot na ito. Malamig na sambit ni Marshall. Grabe kang delusional. Magpa-doktor ka. Ha. Natawa si Vera sa inosenteng ekspresyon ni Marshall. Kabanata 164 na mahal, kailangan mo pa ba ng pera? Hindi makapaniwalang nakatingin si Piper habang nakakapit si Vera kay Marshall, tumatawa sa paraang parehong walang pakialam at nakakalito. Umiling-iling siya, bulalas niya, Ms. Silva, hindi ako nagbibiro dito. You really should distance yourself from him. Si Vera ay sadyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marshall, na nagpatibay ng isang labis na mapagmahal na poster. Bakit ko naman siya lalayuan? Tanong niya, mapaglaro ang tono niya. Kung napaka-charming niya, hindi ba dapat ako ang malapit sa kanya? Kung dumistansya ako, baka naagawan siya ng ibang babae, no? Hehe. Tiningnan ni Piper si Vera ng masama, hindi maintindihan ang katigasan ng ulo nito. Ms. Silva, hindi nararapat na kasama mo ang isang taong kastatus mo. Wala siyang ka-level. Walang iba ang lalaking iyon kundi manlilin lang. Matuyo ang bank account mo. Ganun ba? Tugon ni Vera, nakangiti pa rin ng walang pakialam. Actually na sana niloko niya ako. Kahit anong halaga ang kailangan niya, ibibigay ko sa kanya. Gusto ko kasi siya, hehe. Nagulat si Piper. Ms. Silva, paano ka naging bulag? Alam mong nagsisinungaling siya sa iyo, ngunit patuloy mo pa rin siyang pinahihintulutan. Maya-maya lang ay tumunog ang elevator, nag-aanunsyo ng pagdating nila sa 20th floor. Biglang inilagay ni Vera ang isang kamay sa kanyang puso at sinabing, Ms. Dawson, salamat sa iyong payo, ngunit wala akong magagawa tungkol dito. Nagsiklab ang galit sa mga mata ni Piper habang nagtatanong, ano ang ibig mong sabihin, Ms. Silva? Tinatakot ka ba niya? Nawala ang mapaglarong kilos ni Vera habang nakakapit siya sa braso ni Marshall, naging masakit ang boses niya, no, he hasn't threatened me. He's stolen my heart. I couldn't live a moment without him. Ha. Oh mahal. Napailing na lang si Marshall sa hindi makapaniwala. Sa panunood ng theatrics ni Vera, pakiramdam niya ay malapit na siyang magwala. Ang babaeng ito ay maaaring artista. Ang kanyang talento ay nasayang sa pang-araw-araw na buhay. Tara na, darling, uwi na tayo at kumain na tayo. Sabi ni Vera na ikinabot ang braso kay Marshall nang makalabas sila ng elevator. Pinagmasdan sila ni Piper na umalis, ang kanyang isip ay tumatakbo sa pagkabigo. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya sa pagkabigo at sinabing, nakakahiya. Hinatak ni Rosalie ang manggas niya. Piper, siguro dapat mong itago ang mga salitang iyon sa iyong sarili. Hindi maganda na tawagin mong conman si Marshall sa tuwing makikita mo siya, malumanay na payo ni Rosalie. Paano kung si Ms. Silva ang girlfriend ni Marshall? It's rather rude. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinandilatan ni Piper ang mapang-akit na anyo ni Vera. Ibubunyag ko ang panlolokong iyon kay Marshall kung sino talaga siya. Nang makarating sila sa pintuan ni Marshall, tumalikod si Vera at kumaway kay Piper na may matangkad na ngiti. Follow. With that, she laughed playfully and stepped into the apartment with Marshall. Fumang, Piper exclaimed, ang walang hiyang babaeng iyon. Si Marshall, ang panloloko na iyon, ay nakikipaglokohan lamang sa isang taong kasing tanga niya. She deserves every bit of it. Hinayla ni Rosalie ang braso ni Piper, mahinang nagsalita. Piper, bakit ang dami mong pakialam sa kapakanan ng iba? Bakit hindi ako? Gumanti si Piper, ang kanyang pagkabigo ay bumubulusok. Sa tuwing nakikita ko ang manloloko na iyon, nasusuka ako. Lalo na kapag may kasama siyang ibang babae, gumagapang ang balat ko.
Bahagyang kumunat ang noo ni Rosalie, nahihiyang nagtanong, Piper, may nararamdaman ka ba kay Marshall? Ano? Nanlaki ang mata ni Piper sa gulat. Sa tingin mo magugustuhan ko yang conman na yan? Haha. Kung gagawin ko yun, ako na ang pinakamalaking tanga sa buhay. Kung ganoon, bakit mo siya tinititigan? Umiling-iling si Rosalie sa sobrang inis. Anong klaseng tao si Marshall ay walang kinalaman sa iyo? Tsaka hindi kanya sinaktan o niloko. Naiwan si Piper na tulala at galit na tumugon. Paanong hindi niya ako sinaktan? Lagi siyang tumatambay, sinusubukang kunin ang atensyon ko. I'm beautiful and charming, and I work for the Dawn Group. He's always show up in front of me, halatang gusto niyang mapansin ko siya at mahulog ako sa kanya. Niwala siyang lakas ng loob na habulin ako ng diretsyo. Nakakaawa namang tao. Umiling si Rosalie at piniling hindi na ituloy ang usapan. Sige, anong dinner natin tonight? I can cook. Galit na kinalampag ni Patal Piper ang pinto sa likod niya. Rosalie, kailangan kitang makausap tungkol sa renta. Malapit na itong mabayaran, at kailangan mong mag-ambag pa ngayong buwan. Sasagutin mo ang 2/3, at sasagutin ko ang 1/3. Di ba nagkasundo tayo na hatiin lahat ng pantay? Gulat na tanong ni Rosalie. Malamig na tumawa si Piper. Nagbago ang mga bagay. Dahil hindi mo natanggap ang alok sa trabaho, kasalukuyan kang walang trabaho. Kaya't iminungkahi kung hatiin natin ang bayad. Ngayon, nakuha mo ang trabahong ito sa pamamagitan ng kainahinalang paraan, at ang iyong sweldo ay mas mataas kaysa sa akin. Tiyak na dapat kang mag-ambag ng higit pa. Pero, kumunat ang noo ni Rosalie. Walang pero. Kung ayaw mo, pwede kang umalis. Pero kailangan mo munang magbayad ng upa ngayong buwan. With resignation, sagot ni Rosalie. Fine, Piper. Baka kailangan ko ng lumipat sa susunod na buwan. Kailangan ng nanay ko ng malaking halaga para mabayaran ang mga bayarin niya sa ospital. Sinuri ni Piper si Rosalie. Gawin mo kung ano ang gagawin mo. Pagpasok ni Rosalie sa kusina, nag-vibrate ang phone niya. Ito ay isang tawag mula sa kanyang kapatid. Sis, hindi sapat ang perang pinadala mo sa akin para sa pambayad ni nanay sa ospital, mapilit niyang sabi. Kung hindi ako makakaipon ng sapat sa kinabukasan, hindi niya may pagpapatuloy ang kanyang paggamot. Marami na akong hiniram na online loan, at overdue na sila. Patuloy nila akong hinahabol para sa mga pagbabayad, at hindi na ako makakautang. Sinubukan siyang aliwin ni Rosalie, huwag kang mag-alala, alagaan mo lang si nanay. Aalamin ko ang sitwasyon ng pera. Pagkatapos ibaba ang tawag, kumunat ang noo ni Rosalie sa malalim na pag-iisip. Naalala niya ang pagtanggap ng ilang alok sa pautang sa kanyang telepono kamakailan. Sa kabila ng mataas na mga rate ng interes, ito ay isang mabubuhay na opsyon sa panahon ng mahihirap na panahon. Nagpasya siyang tapusin muna ang hapunan at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa mga ahensyang nagpapautang upang makita kung ano ang maaaring gawin. Determinado siyang ipagamot ang kanyang ina, anuman ang mga pangyayari. Pagkatapos kumain, nagtago si Rosalie sa kanyang silid, nag-alinlangan ng mahabang panahon bago tuluyang i-dial ang isa sa mga numero ng pautang na kanyang nasave. Sa kabilang dulo, isang boses ng lalaki ang sumagot, maaari kang humiram ng pera sa mga emergency, ngunit ang interes ay medyo matarik. Ipaalam sa akin kung magkano ang kailangan mo, at maaari tayong kumonekta sa pamamagitan ng WhatsApp. Kung matugunan mo ang mga kinakailangan, maaari mong matanggap ang mga pondo. Sinunod ni Rosalie ang kanyang mga tagubilin, ipinadala ang kanyang profile picture, ID number, at mga detalye ng bank account. Kailangan niyang humiram ng $100,000. Mabilis na nailipat ang pera sa kanyang account, ngunit nakasaad sa kontrata ang pagbabayad na $200,000 na dapat bayaran sa loob lamang ng 10 araw. Natanto ni Rosalie kung gaano ito mapanganib. Malamang na siya ay tumuntong sa bitag ng mandaragit na pagpapautang. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang kalusugan ng kanyang ina ay nasa linya, at kailangan niya ang mga pondo para sa paggamot.
Kapag naging matatag na ang kanyang ina, gagawa siya ng paraan upang mabayaran ang mga utang na may mataas na interes at ibalik ang anumang hiniram na pera. Sa kanyang kasalukuyang trabaho, umaasa siyang mabilis niyang mabayaran ang 200,000. Kinaumagahan, muli siyang nilapitan ni Piper. Rosalie, make sure to transfer your rent money to my account before you leave work today, paalala nito sa kanya. Pupunta ako sa may-ari ng bahay ngayon. Ito ay kabuuang 10,000 para sa buwan, magbabayad ka ng 6,700, at magbabayad ako ng 3,300. Gustong ipaliwanag ni Rosalie ang kanyang sitwasyon ngunit nagpigil. Alam niyang hindi papayag si Piper na tumulong. Sa susunod na buwan, binalak niyang lumipat sa mas murang lugar na malayo. Noong una, umaasa siyang mamuhay ng mas malapit sa kanyang trabaho upang kumita ng mas maraming pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Mukhang kailangan niyang higpitin pa ang kanyang budget. Lumabas siya at pumasok sa elevator nang dumating sina Vera at Marshall. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Piper. Nakita niya ang nakamamanghang figure ni Vera, na mas matangkad sa kanya, at mas lalo siyang nakaramdam ng inis habang matalik na kumilos sa harap ni Marshall. Nahuli ni Vera ang nanlilisik na mga mata ni Piper at lumapit, "Mamulong, darling, kailangan mo pa ba ng pera? Kung gagawin mo, I can transfer $1 million to you tonight." Halos mautal si Piper sa sobrang galit. Inilibot ni Marshall ang mga mata kay Vera at umiling sa hindi makapaniwala. Maya-maya, nakarating na ang elevator sa ground floor. Iniugnay ni Vera ang braso kay Marshall at naglakad palabas, kumakaway kina Rosalie at Piper. "Falem, darling, anong gusto mong kainin ngayon? Ako na mismo ang mag-o-order at maghahatid." Sinulyapan ni Marshall ang pilyong ngisi ni Vera na halos mawala na ito. "Hindi ba pwedeng pagsabayin mo? Kailangan mo ba talagang i-provoke ang lokong yan?" Tanong niya. Humagalpak ng tawa si Vera. "Hahaha." Tinitigan ni Piper ang mga dagger sa umaatres na likod ni Vera, na umuurong ng masama, "Hump! Pagsisisihan mo ito." Habang papaalis si Vera, nakita niya sina Piper at Rosalie na naghihintay ng taxi. Tinulak niya si Marshall. "Hoy, bigyan natin sila ng mapag-usapan." Natarante si Marshall. Binaba ni Vera ang bintana. Nang madaanan niya si Piper, tumagilid siya para magtanim ng mabilis na halik sa pisngi ni Marshall. "Anong ginagawa mo?" Gulat na bulalas ni Marshall. Tawa ng tawa si Vera. "I just wanted that lovesick girl to see kung gaano mo ako niloko." "Hahaha. Seryoso? Nakakatawa ka." Umiling si Marshall sa hindi makapaniwala. Tumilapon ang Porsche na parang palaso. Napatikip ng ngipin si Piper sa galit. Nababaliw na talaga ang babaeng yun. Kahit pinagkukunwari, mukha siyang tuwang-tuwa at parang baliw. Napabuntong hininga si Rosalie, piniling huwag makisali kay Piper sa bagay na iyon. Pagkatapos ihatid si Marshall sa opisina, umalis na si Vera. Pagpasok pa lang ni Marshall sa building, nagmamadaling lumapit si Eric. "Mr. Ortega, medyo may progress na ako sa mga task na itinalaga mo sa akin kahapon." Tumigil si Marshall. Nakuha ni Steve ang mga shareholder mula sa mga Silva, maliban kina Harvey at Quincy. Lahat sila pumirma ng stock transfer agreement sa akin. Binili ko silang lahat sa presyong 1 point above the market rate. Matatapos na bukas ang deal. Nagulat si Marshall. Hindi niya inaasahan na si Eric, ang kilalang-kilalang spoil brat, ay napakahusay. "Great! Magkano ang utang ko sa iyo? Aayusin ko agad ang paglipat." "Mr. Ortega, you don't need to pay for this. May pera pa ako," pambabala ni Eric sa kanya. Malamig na sagot ni Marshall, "Hindi na kailangan. Hindi pwedeng sa pangalan mo ang shares. Dapat kay Vera. Ililipat niya ang pera sa iyo." "Sige, hihintayin ko ang update mo." Pumasok si Marshall sa lobby pagkaalis ni Eric, si Amber lang ang hamarang sa kanya, "Mr. Ortega, please wait a moment. I need you to come with me to the parking lot." "What for?" tanong ni Marshall. Ngumiti si Amber at sinabing, "Tutulungan kitang magpalat ng damit." Nagkataon nakakapasok lang ni Piper sa lobby at narinig ang palitan na ito.
Huminto siya, nanliit ang mga mata habang pinagmamasdan sina Marshall at Amber na sabay na lumalayo. Palitan ang kanyang damit. Napaisip si Piper, napansin ang maningning na ngiti ni Amber. With a cold huff, she concluded that those two are probably up to something scandalous. Huhulihin ko sila sa akto. Sa isiping iyon, tumalikod siya at tinungo ang parking lot. Kabanata 165 Ano ang masama sa pagtama sa iyo? Habang naglalakad si Marshall kasama si Amber patungo sa parking lot, napatingin siya sa kanyang casual na damit. Kailangan ba talagang magpalit ng suit para lang sa pagbisita sa Southvale Marketing Center para maobserbahan ang ad endorsement shoot? Bahagyang natawa si Amber at nagpaliwanag, kahapon ng hapon, dinala ako ni MS Don sa pinaka-upscale na lugar sa bayan, ang Harmonfield Hotel Luxury Mall. Matagal siyang pumili ng full set attire para sa iyo. Umiling si Marshall, nalilito. Spending that long to buy one outfit. Wala na siyang magandang gawin. Ngumiti si Amber at idinagdag, sinabi ni MS Don na magkakaroon ng maraming reporters at entertainment industry figures sa okasyon. Bilang taong namamahala, kailangan mong tingnan ang bahagi. Sige, susundin ko ang payo ni MS Don at magbihis, sagot ni Marshall na tumatangu-tangu habang sinusundan si Amber sa parking lot. Binuksan ni Amber ang kotse ni Shirley at naglabas ng mamahaling suit at sapatos na nagkakahalaga ng 10,000 para kay Marshall, na nagsimulang magpalat ng mga ito. Samantala, sinundan din sila ni Piper sa parking lot. Sa di kalayuan ay nakita niya si Marshall na sumakay sa sasakyan, tila naghuhubad. Natigilan si Piper, mabilis na dumiretso sa likod ng isa pang sasakyan para lihim na magmasid. Inilabas niya ang kanyang telepono para kunan ang sandali ng magkasama sina Marshall at Amber. Ang hamak na yan, Marshall. Kanina lang ay nasa kanya na si MS Silva. Pagkaalis ni MS Silva, ngayon kasama na niya si Amber. Sabay silang dumating sa parking lot, tapos ngayon naghuhubad siya ng damit. Ganon na ba sila kadesperado? Nakakadiri ito. Marshall at Amber, isusumbong ko kayong dalawang walang hiya. Habang pinapanood ni Piper ang pagbabago ni Marshall sa loob ng sasakyan, ni-record niya ang buong eksena. Ngunit hindi siya sinamahan ni Amber sa kotse gaya ng naisip niya. Ilang sandali pa, lumabas si Marshall, mukhang mag-ara sa kanyang bagong suit. Tinitigan ni Piper si Marshall na nakasuot ng marangya na suit, natulala. Mukha siyang prinsipe straight out of a fairy tale, gwapo at kaakit-akit. Sa isang maikling sandali, nakalimutan niya kung bakit siya dumating. Isang dagandong ng sasakyan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Sa sandaling iyon, napansin niyang nakatitig si Amber kay Marshall at natulala. Namula ang mukha niya habang tinutulungan si Marshall sa pag-aayos ng tik nito. Nang makita ito, nag-init ang puso ni Piper sa galit. Amber, tignan mo lang ang malandi mong sarili. Hindi ka magtatagal. Ginaya ka na ni Marshall, ginamit ang posisyon mo para tulungan si Rosalie na makapasok sa trabaho ng ilegal. Sisiguraduhin kong susulatan ko si MS Don at isusumbong kayong dalawa. Pareho kayong matatanggal ng wala sa oras. Kinuna ni Piper ang sandaling inayos ni Amber ang kurbata ni Marshall, nag-igting ang kanyang mga ngipin sa galit habang tinitingnan ang larawan. Kung ipapadala ko ang ebidensyang ito sa inbox ni MS Don, ano ang iisipin niya kapag nakita niya ang mga larawan? Haha. Rosalie, maghintay ka lang. Bakit ako tatanggap ng mas mababang sweldo kaysa sa iyo kung ako ay napakatalino? Kapag nalaman ni MS Don ang tungkol sa iskandalo sa pagitan nina Marshall at Amber, matatapos ka rin. Paano ka magkakaroon ng mas magandang sweldo kaysa sa akin? Katawa-tawa. Tinapos ni Amber ang pag-aayos ng suit ni Marshall at sinabing, may meeting pa si MS Don sa bayan. Hiniling niya sa akin na dalhin ka sa Southvale. Sasama siya sa amin pagkatapos ng kanyang meeting. Pagsakay nila sa kotse, nagpatuloy si Amber. MS Don originally wanted to invite the popular actress Ivy Dickinson from Curb to endorse our Southvale project. But MS Dickinson is too famous to both with company like ours in Harmonfield.
Out of options, MS Don asked a classmate from the Provincial Cultural Affairs Office na ipakilala sa amin ang second actress na si Eugene Tier. Kahit na si Eugenia ay maaaring pangalawang tier na artist lamang sa Draconia, mayroon siyang ilang katanyagan sa Brookhaven at mga kahangahangang koneksyon. Maganda ang relasyon niya kay Jerry Grant mula sa Ogonia Corporation, na medyo kilala sa Harmonfield. Si Jerry mula sa Ogonia Corporation ay lubhang sikat sa Brookhaven. Kilala siya bilang Master of Publicity Stunt. Mayroon itong chismis. Mayroon siyang mahiwagang kakayahan na baguhin ang isang bagay na karaniwan sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa kanyang pagpaplano, ang isang karaniwang celebrity o produkto ay maaaring biglang sumikat. Sa kabaligtaran, ang isang dating sikat na negosyo o bituin ay maaaring mabilis na maging isang walang kwentang tao sa isang gabi. Ngumisi si Marshall, "So you're saying this Jerry is a cultured thug?" Humalaklak si Amber at nagpaliwanag, "Ang ibig kong sabihin, si Jerry ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan na humimok ng mga uso sa merkado. Ang promosyon ay maaaring maging puti sa itim at itim sa puti." Malamig na ngumiti si Marshall at sinabing, "Parang walang prinsipyong rogue. Bakit walang humarap sa isang walang hiyang rogue na tulad niya?" Pag-iisip niya. Umiling si Amber at tumawa. Ang Ogonia Corporation ay isang kumpanya ng advertising sa ilalim ng Violet Crest International in Harmonfield at maging ang Brookhaven, walang maglalakas loob na tumawid sa kanila. May rogue ba talaga sa team ni Daphne? Ungol ni Marshall. Bueno, sa negosyo, walang moral. Kita ang tanging pamantayan. Habang nagmamaneho sila, saglit na ipinakilala ni Amber si Marshall sa production team at mga performer na kasama sa Southvale endorsement shoot. Ang departamento ng pagpaplano ng Don Group ay nag-atas ng isang medyo hindi kilalang batang direktor na nagngangalang Chad Rose para sa proyektong ito. Bago matapos ang pagpapaliwanag ni Amber tungkol sa team ni Chad, dumating sila sa Infinity Tower Promotions Office ng Southvale. Pagpasok pa lang nila sa gusali, umalangaw sa artsy hall ang isang malakas na kaguluhan mula sa shooting set. Tumahimik. Isang kalabog na tunog ng pagkabasag ng tasa ang nagdulot ng maingay na espasyo sa F. Hayaan mo. Timmy tell you how unprofessional kayong mga artista. Anong ginagawa mo? Isang second tier na artist ang umaarte na parang A-lister katulad ng Ivy na iyon mula sa Kurg. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa bayad na ibinabayad sa iyo ng mga namumuhunan? Nandito ako para magtrabaho, hindi para alagaan kayong mga artistang basura. Kung ayaw mong mag-endorse para sa Don Group, sabihin mo lang at umalis ka na. Nang marinig ang boses ng lalaki, bahagyang kumunat ang noo ni Marshall. Hindi niya alam ang conflict sa loob ng endorsement shoot crew. Sa tono ng pananalita ng lalaki, halatang galit na galit siya. Nahuli ka sa shoot at hindi sinunod ang mga tagubilin. Hindi ka ba nahihiya na dalhin ang sarili mo ng ganito? Hinihintay ka ng buo kong crew, at wala ni isang shot ang nakunan mula kagabi hanggang ngayong umaga. Ano ang sinusubukan mong gawin? Dahil tinanggap mo ang trabaho, dapat mong seryosohin ito. Tignan nyo na lang ang mga sarili nyo ganyan gawaing basura bilang mga artista. Wala ka bang kahihiyan? Paano mo mabibigyang katwiran ang mataas na bayad ng Dom Group sa gayong catamaran? Daher nagtatanong ka. Kahit si Ivy mula sa Kurgi ay mag-uutos ng ganitong pakiramdam. Ang kabuuang budget sa ad ay 300 milyon, at 8 milyon lang ang makukuha mo. Sa ganoong kataas na bayad mula sa Don Group, paano ka hindi makikipagtulungan sa shoot? Yun ba? Wasn't able. Kasunod ng boses, sinulyapan ni Marshall ang karamihan. Galit na itinuro ng isang binata na naka-baseball cap ang dalawang babae sa tapat niya. Wala ni isang miyembro ng crew ang nang-ahas na magsalita. Pinalibutan ng ilang nakaistilong kabataan ang isang magandang babae, mga 23 o 24 na taong gulang, na masama ang tingin sa galit na lalaki. Napabuntong hininga, sinabi ni Amber, "Mr. Ortega, ang galit na lalaking iyon ay si Mr. Rose. Siya ay isang napakatalino na batang direktor sa industriya, lubos na responsable at dedikado sa kanyang trabaho.
Ito ay tiyak na dahil dito na siya ay nakasakit ng maraming makapangyarihang mga figure mula noong kanyang debut. Naka-sideline siya at halos 5 taon na siyang walang trabaho. Ang kanyang asawa ay hindi kayang bayaran ang mga medikal na bayarin ngayon. Mr. Gill, mula sa Planning Department ay inirekomenda siya kay Ms. Don. Nang malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Mr. Rose, pinadalhan siya ni Ms. Don ng $100,000. Plano niyang pumirma ng pangmatagalang kontrata sa kanya pagkatapos ng ad shoot na ito, partikular na sa kanya na humawak ng advertising at pagpaplano para sa Don Group. Yung babaeng nasa gitna ay si Eugenia. Siya ay naiulat na may malapit na relasyon kay Emma Wright, ang panganay na anak ni Carson Wright, ang pinakamayamang tao sa Brookhaven. Gayunpaman, hindi pa nakikipagtulungan si Eugenia kay Mr. Rose sa simula. Wala silang kinunan kahit isang kuha sa mahigit 10 oras. Si Mr. Rose siguro ay sabik na magalit ito. "I'll go check on the situation and see what's going on," sabi ni Amber habang lumalapit sa director team para. Tahimik na talakayan. Matapos matuklasan ang sanhi ng kaguluhan, nalaman niya na naramdaman ni Eugenia na masyadong mababa ang bayad ng Don Group at humingi ng karagdagang 20 milyon. Kung hindi siya papayag na ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula. Galit na galit si Mr. Rose, at naganap ang pagtatalo na ito. Napatingin si Marshall kay Eugenia. Kahit na medyo kaakit-akit siya, malayo siya sa kalibre ng isang nangungunang bituin. Ang isang 8 milyong bayad para sa naturang tagapagsalita sa kanyang Hill Iber ay medyo mapagbigay. Ang humingi ng dagdag na 20 milyon ay malinaw na isang pagtatangka na mangikil sa Don Group. Itinuro ng manager ni Eugenia na si Holly Ballard ang direktor ng team ng panunuya. "Chad, sino ka sa tingin mo? How dare you sumigaw kay Ms. Rice? Nai-record namin lahat ng sinabi mo sa publiko, pati na ang bulgar mong pag-aaway kay Ms. Rice. Kung ilalabas ang mga video na iyon, ma-blacklist ka online at hindi ka makakahanap ng anumang trabaho sa industriya. Aatakihin din online ang Don Group. Kung ang Don Group ay hindi makapagdagdag ng isa pang 20 milyon, ilalabas namin kaagad ang mga video. Sasabihin ko sa iyo ito, ang mga ad sa pag-endorso ng Don Group ay hindi makakahanap ng iba kundi si Ms. Rice sa Draconia. Tanungin mo si Mr. Jerry mula sa Ogonia, sa kanyang kakayahan sa pagpaplano, ang 10 Don Groups ay malugi. Walang magawang umiling si Chad. Ngumisi si Holly, sa tingin mo at ng kaawa-awang crew mo ay kaya mong magpakitang gilas sa harap ni Ms. Rice. Binubulag mo lahat sa kawalan mo ng kakayahan. Si Chad, na galit, ay itinuro ang isang daliri ng pagbibintang kay Holly at Eugenia. Kayong dalawa ay walang pakiramdam ng profesionalismo. Paanong ang Don Group ay kukuha ng grupo ng mga bastos na tulad mo? Kung hindi ako nag-aalala tungkol sa epekto sa Don Group, seryosong gusto kitang sampilin. Sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang, humakbang pasulong si Holly, pinandilatan si Chad. Sampilin mo ako. Haha. Napaawang ang bibig ni Marshall habang pinagmamasdan ang lumalalang paghaharap. Itinulak niya ang kanyang daan sa karamihan at pinalipad si Holly sa isang mabilis na sipa. Good for nothing.